May tanong sa akin, Kuya Rai, totoo po ba pag sinabi ng agent ng principal na lang bayaran para ma-close na account? Alright, napakagandang mensahe po nito, pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, dito po sa video natin ngayon, aalamin natin kung may katotohanan po ba yung sinasabi ng mga ahente, yung mga bugo katabusadong online lending apps na principal na lang po ang bayaran, at ano ba ang dapat natin gawin. Pero bago ho yan, disclaimer po muna, hindi po ako abogado, ako po yung maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga videos based on my experience, at siyempre po sa ating pong pagsasaliksik at pagtatanong sa mga kaibigan po natin abogado. Isa pa po, hindi ko po kinukonsente ang hindi pagbabayad ng utang, dahil ang utang ay responsibilidad at obligasyon na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay doon sa mali pamamaraan ng pautang, mali pamamaraan ng paniningil. Sagutin po natin yung pinadala ng mensahe. Pero bago ho pala yan, pasensya na kayo at madalian itong video natin dahil meron ho kaming meeting, madugo ito, no? Kaya ginawa ko na po ito, no? Pahapon na. Mamaya papanigo ulit ako para doon sa aming meeting, no? So sagutin natin. Yung tinatanong po is, totoo ba'y sinasabi po nung agent na principal na lang ang bayaran para ma-close po yung account? Well, depende po yan. Okay, kasi kung yan po is dun sa legitimate na OLA, meaning rehistrado yan, ulitin ko yung legitimate, incorporated yan sa SEC, may certificate of authority at kasama yan sa recorded online lending platform, dapat yan, no, hindi lang sinasabi sa inyo. Okay, kailangan ito hilingin nyo sa kanila, kung pwede ba kanyong i-email po ninyo, no, using your legitimate email, meaning may domain name. Pag sinabi pong domain name, ano po yan, tawag dito yung, for example, collection at bossrai.com.ph, parang ganun po. Yun dapat ang nakalagay doon sa kanilang email, para ma-identify nyo na yung email na yon galing talaga doon sa kumpanya na yon. Yun po ang pinaka-importante. Now, pagka naman yan is doon sa mga illegitimate or illegal na atabusadong online lending apps, bakit nyo babayaran yung sinasabing principal? Di po ba? Kasi, tingnan nyo pagka na-approve kayo sa 1,000, di po ba? So, ang principal dapat 1,000. Mabigat po. So, out of the 1,000, 500 lang po, diba, ang dinidisburse sa inyo. So meaning 50% na po kagad ang kinaltas, tapos illegal pa to. So ako, diba, ang lagi ko pinapayo is pag yan illegal, hindi ho rehistrado sa SEC o wala sa online lending platform, ay nako, bayaran nyo na lamang po yung okay? Wag ho kayong maniniwala doon sa sinasabi ng principal na lang, kasi lolokohin at lolokohin lamang po kayo na. Wala hong mangyayari doon sa ibinayad po ninyo, no? Kasi mga yan, mga tuso, no? Yan mga illegal na yan. Pero I'm not saying, no, na yung mga rehistrado or legitimate na mga lending or OLA is matino, hindi po. Okay, hindi ho lahat ng nasa recorded online lending platforms ay matitino. May mga bugok din po dyan. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, di po ba, pagka may tumawag sa inyo or may nag-SMS sa inyo at nag-o-offer na principal na lamang ang bayaran, replyan nyo po or sabihin nyo na, pwede po ba, no, na paki-email nyo using your legitimate email na merong domain name. Okay, domain name meaning po, at least nandun yung pangalan ng OLA. Or one good example nga po is yung collection at bossrai.com.ph. Parang mga ganun po. Yun po ang domain name. Okay, kasi tingnan nyo, di ba? Ang nangyayari, i-email kayo, gagamitin, kung hindi personal email address, fake na email address, di po ba? So, ba't nyo paniniwalaan yun? Kasi wala kayong kalaban-laban. In the event po, no, na kumbaga, mag-message na naman sila na, hindi pa ho kayo bayad. Diba? At least yun, diba? Pagka in-email nila at binayaran ninyo, itabi nyo yung proof of payment, may papakita kayo sa kanila. Ayan, in-email mo sa akin, yan na lang ang babayaran ko. Domain name nyo yan. Diba? So, legitimate yan. Bakit hindi ko babayaran? Kaya ako naniwala. Yun ho ang ibig kong sabihin. Kaya, kailangan may domain name. May labang kayo doon. Kung pwede nyo i-complain yan sa SEC,
Diba? Sa NPC, sa BSP, PNP, NBI, tsaka po sa PAO. Okay? Ganun po ang gawin po ninyo. Ngayon, kasi marami hindi nagsasabi sa akin or nagtatanong or may message po sa atin na bakit ko pababayaran niya kung illegal naman? Well, may responsibilidad po tayo. May nahiram naman po talaga tayo. Okay, wag ho natin namang anuhin. Kumbaga, isang tabi yun. Kasi naglabas naman talaga sila ng pera. Ngayon, kung ano lang yung pinadala nila, ito po sa illegal yun na lang po kung magkano pinadala ang bayaran po. Okay, wag naman ho nating kumbaga, subain. Okay? Kasi lalabas ho niyan, hindi tayo nagbabayad ng utang. Although yes, wala silang karapatan na magdemanda kasi nga illegitimate sila at hindi rin sila makakapag submit no sa CIC dahil nga illegal sila at illegitimate no. Kaya lang po syempre yung cargo natin na meron tayong utang, di po ba? So bayaran natin kung magkano lang no yung napadala nila sa atin. Tapos kung hinaras nila tayo, ayan, i-complain po natin dun sa mga kinauukulan kagaya po nung sinabi ko kanina. No, ganun lamang po, no? Kasi madalas yan may mga offer pagka yung medyo matagal na. So, just be wise on it, no? Kailangan laging kumbaga protektado kayo. Yun lang ang pong iisipin niyo. Protektahan niyo po yung sarili niyo kasi maglalabas ho kayo ng pera, magbabayad kayo. Di po ba? Hindi ho kasi na normal, no, sa isang lending ang mag-offer na principal lang. Kasi may cost yan Pag di-disburse po ng pera, may cost yun. Di po ba? Nagbabayad po nun is yung yung lending. So, tapos nagbayad pa yan doon sa mga agent nila na tumatawag. Tapos, marami may kuryente. So, bihirang-bihira po talaga no, yung mga lending na pumapayag na principal na lamang. Ngayon, kung talagang i-offer po sa inyo nung OLA ninyo, well, higan nyo po muna ng konkretong ebidensya nyo na pinapayagan kayo na bayaran lamang is yung principal. So, padala nyo po sa email using po yung kanilang domain name, email address na legitimate. Para at least maitabi nyo siya, no? Screenshot nyo, pati po yung pinagbayaran nyo, screenshot nyo para kung darating man po yung panahon no, na kayo po bugukin na naman yung mga yan. Kung bakit sinabi kong bugukin, singilin ulit, may proof kayo na nag-offer kayo ng principal na lang, domain name nyo yan di po ba? So may laban kayo kasi mahirap po pagka yung sa lang yung mga ginagamit nila ng mga account fictitious po yun wala kayong kalaban-laban dun, pwede nilang i-deny yun. Samantalang pagka yan may domain name, hindi ho nila maitatanggihan. Sana po naintindihan, no? At pasensya na, talagang nandito tayo sa labas, medyo maingay, nagmamadali lang po talaga ako at gusto ko lang talagang sagutin po itong inyong video na to, no? Kasi para at least meron ho tayong mai-impart po at makatulong kahit papano sa ating mga kababayan. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.